Ligayang pagbabalik kapatid, ngayon ay ipagpapatuloy nating pakikinggan ang mga writings ni Prophet Ellen G. White na, Ang Dakilang Pag-asa, chapter 33 na ang title ay, Ang Pinakaunang Panglilinlang ni Satanas. Now sit back and relax. Mga kapatid, kapag ang tao ay mamatay hindi pamunta agad sa langit. Sapagkat hindi umakyat si David sa mga langit, Gawa Kapitulo 2 versikulo 29-34. Ang katotohanang si David ay nananatili pa rin sa libingan hanggang sa muling pagkabuhay ay nagpapatunay na ang mga matuwid ay hindi pumupunta sa langit kapag namatay. Sa pamamagitan lamang ng pagkabuhay na muli, at sa bisa ng katotohanang si Kristo ay muling nabuhay, na sa wakas si David ay uupo na rin sa kanang kamay ng Diyos. At ang sabi ni Pablo, kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, si Kristo man ay hindi muling binuhay. Kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan, kayo'y nananatili pa rin sa inyong mga kasalanan. Kung gayon, ang mga namatay kay Kristo ay napahamak. Unang Korinto Kapitulo 15 versikulo 1618. Kung sa loob ng lumipas na 4,000 taon ang mga matutuwid ay pumupunta na agad sa langit pagkamatay, paanong nasabi ni Pablo na kung walang pagkabuhay na muli, ang mga namatay kay Kristo ay napahamak? Wala nang pagkabuhay na muli pang kakailanganin. Ang martir na si Tyndale kaugnay sa kalagayan ng mga patay, ay nagsabi, lantaran kong ipinagtatapat, na ako'y hindi naniniwala na sila'y nasa lubos na kaluwalhatian na, kung saan naroon si Kristo, o ang mga hirang na anghel ng Diyos. Hindi rin ito bahagi ng aking pananampalataya, dahil kung ganon, wala akong nakikita kundi walang kabuluhan ang pangangaral ng tungkol sa pagkabuhay na muli ng katawan. Isang katotohanang hindi maitatanggi, na ang pag-asa sa walang hanggang kaligayahan sa oras ng kamatayan ay naging dahilan ng laganap na pagbalewala sa doktrina ng Biblia tungkol sa muling pagkabuhay. Ang ugaling ito ay napuna ni Dr. Adam Clark, na nagsabi, ang doktrina ng muling pagkabuhay ay parang mas pinahahalagahan ng mga unang Kristiyano kaysa ngayon. Paano ito nangyari? Palagi itong iginigiit ng mga apostol, at ginigising ang mga tagasunod ng Diyos na magsikap, sumunod, at matuwa sa pamamagitan nito. Ngunit ang mga pumalit sa kanila sa kasalukuyang panahon ay madalang itong nababanggit. Ganon ang ipinang-aral ng mga apostol, at ganon din ang pinaniwalaan ng mga unang Kristiyano, ganyan ang ipinangangaral natin, at ganyan din ang pinaniniwalaan ng mga nakikinig sa atin. Wala nang iba pang doktrina sa Ebanghelyo ang mas binibigyang diin kaysa rito, at wala nang ibang doktrina sa sistema ng pangangaral ngayon na mas binabalewala. Commentary, komento sa unang Korinto Kapitulo 15, par 3. Ito'y nagpatuloy hanggang ang maluwalhating katotohanan ng muling pagkabuhay ay halos ganap na lumabo at makalimutan ng sangkakristyanuhan. Ganito ang sinasabi ng isang nangungunang manunulat sa relihiyon nang magbigay ng kuro-kuro sa mga sinabi ni Pablo sa unang Tesalonika Kapitulo 4 versikulo 13 hanggang 18, dahil sa lahat ng praktikal na paghahangad ng kaliwan, ang anumang kaduda-dudang doktrina tungkol sa ikalawang pagdating ng Panginoon ay pinapalitan para sa atin ng doktrina ng mapalad na kawalang kamatayan ng mga matuwid. Sa kamatayan natin dumarating ang Panginoon para sa atin. Iyan ang dapat nating hintayin at abangan. Ang mga patay ay nakalipat na sa kaluwalhatian. Hindi na sila naghihintay pa sa tunog ng trompeta para sa kanilang kahatulan at pagiging mapalad. Ngunit nang iiwanan na ni Jesus ang kanyang mga alagad ay hindi niya sinabi sa kanila na di magtatagal at sila'y pupunta na sa kanya. Ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo. At kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili. Juan Kapitulo 14 versikulo 2-3. At sinasabi pa sa atin ni Pablo na, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel, at may trompeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa mga ulap, upang salubungin ang Panginoon sa papawiring, at sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Dahil sa tinapos mo ang video ito, pakitulungan mo naman akong suportahan aking YouTube channel, sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like. Malaking tulong na po yan sa akin. God bless po sa iyo.